Bilang pagbibigay daan naman sa harvest season ng bigas sa Marso, naglagay ng limitasyon ang Department of Agriculture o DA sa mga papasok na imported na bigas sa bansa. Kasabay niyan, asahan naman ngayong taon ang pagpapasinaya sa mga cold storage system para iwas sayang ang mga oversupplied na produkto. Ang ibang detalye ay hahatid ni Dustin Bayog. Kasabay ng pagsisimula muli na pag-aangkat ng bigas, sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ito'y magiging limitado lamang para sa pagbibigay daan sa harvest season. Sa panayam nito sa DZRH, sinabi ng kalihim na nagpapatupad dito ng voluntary measure para sa mga importer na abot lamang ng 450 hanggang kalahating milyong tonelada ng bigas ang maaari lamang ipasok sa bansa. Andyan na sila. But of course, may voluntary measure tayong ginawa with the importers na inaayos, inaano yung volume, nililimitahan yung volume at para nga yung maging ready tayo sa next harvest season natin at kasagsagan nito ay Marso. Sa ngayon, tinatapos pa rin daw ng ilang mga importer ang kanilang mga kontrata. Makarang ipatigil ang importasyon sa bansa na muli nagbalik noong January 1. Sa tansya ng kalihim, 45 to 47 pesos ang bentahan kada kilo ngayon ng imported rice na inasang bababa sa 45 pesos pagdating ng mga bagong biling bigas. Tiwala naman ng DA na kaya maabot ang bansa ang pagiging rice sufficient ito at hindi nakakailangan ipang umangkat sa ibang bansa. Well, eventually kakayanin ho yan kung talagang mapondohan ho yung mga pangangailangan ng irigasyon at ng Department of Agriculture. Kasi we have enough rice land there. We just need more irrigation and better interventions nga. Samantala, binalita rin ni Laurel na magsisimula na ngayon taon ang pagpapasinaya ng mas maraming cold storage system sa bansa bilang solusyon sa malabis na supply ng gulay at iba pang produkto. This year matatapos karamihan. Yung mga modulars natin starting April may mga meron na tayo mga i-inaugurate at meron din tayong mega cold storage sa Pili Kamsur na matatapos no itong Marso. Malaki ho to. At meron din sa FTI sa Taguig by November, December this year matatapos. Layo ng mga cold storage na pag-imbaka ng mga produkto lalo na sa mga nagkakaroon ng labis na supply upang maiwasan na pagkasayang ng mga ito. Dagdag pa ni Laurel, mahalaga rin ang pagsasagawa ng mga climate resilient system sa agrikultura upang masiguro ang tuloy-tuloy na produksyon ng mga magsasaka. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.